national campaigner. Makakasama natin, Sir. Live po kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Lourdes, at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Okay, eto na ho may mga kabataang nahuli actually. Ito pong sa mga nakikinig may mga kabataan, mga ano po ito, mag-aaral. Nahuli po sila sa tangkang, medyo na brainwash na sila sir, no? Sa tangkang gumawa ng krimen, susunugin yung school, papatay, ano po. Nakuha raw po nila yun sa, tama yung pronunciation ko, Roblox. No? Roblox ba to, sir? Nakuha daw nila yung ganoong sistema sa game na Roblox. Sir, sandali teka, paano po napunta yung ganoong pag-iisip ng mga estudyante dito po sa isang laro lamang? Yung Roblox po kasi designed siya to be interactive with other players, no? So, by design, pwede ka po talaga, kung ikaw po ay naglalaro ng Roblox, pwede ka po talagang makatisod ng mga tao na hindi mo kakilala doon sa loob ng game, no? So ang nangyari, ganun nga po yung nakatagpo sila ng hindi nila kakilala, tapos kinakausap sila. Mildly ini-indoctrinate sila until in-invite silang lumipat ng ibang messaging platform para doon maipagpatuloy yung kanilang indoctrinasyon, no? At doon nga po nung nakalipat na sa messaging platform na sinasabi nung kausap nila, doon na ho pinapadala yung mas malalim na indoctrination, yung indoctrination materials doon sa mga bata. Kaya ho talaga naging talaga na brainwash ho ng gusto itong ating mga kabataang na involved sa insidente yan. Yung pumasok sa Roblox na ito, wala pong intensyon maglaro, kundi yung intensyon nila mang brainwash? Mukhang ganun po yung mukhang ganun po yung kanila hong ginagawa kasi mukhang tinarget ho talaga nila mukhang ang target po talaga nila ay yung mga ganitong kabataan po, no? So mukhang pero we are still waiting for the investigation of the PNP patungkol diyan, pero tingin ho namin talagang yun ho yung intention nila, yung makapanglansi ho ng mga kabataan para maging kabahagi nung kung ano mang kanilang isinusulong na kalokohan. Oo. Mga Filipino po kaya ito, sir? Wala pa ho akong impormasyon kung mga Pilipino ito, pero kadalasan ho sa mga ganyan ay mga foreigner, pero syempre we will have to wait for the PNP's investigation po dito sa insidenteng ito, no? Pero sandali teka, sir, ano yung responsibility ng Roblox dito? Well, syempre as game developers, kailangan po bago i-roll out yung game talaga meron hong proteksyon laban ho sa mga ganitong klaseng senaryo, hindi po ba? Kasi alam niyo na itong mga nakaraang after pumutok yung issue na ipapaban, nakita ho namin na naobserbahan namin na meron hong hindi pa ho namin masabi kung coordinated ho itong mga social media activities na to, pero pinapalabas na para bang it's merely a disciplinary problem between the parents and the children. Pero kami sa tingin ho namin, by design, dapat hindi niro-roll out yung mga online games na ang target mismo ay yung mga kabataan. Kung meron chance na mangyari yung mga ganitong insidente, ibig sabihin, from day zero o day one ng rollout nito, dapat alam nila na kaya nilang proteksyonan yun mga batang naglalaro sa kanilang mga platform. And obviously, hindi nila nagawa ito at hindi ito isolated case. Marami na mga nagrereklamo at matagal na pong inirereklamo itong mga larong ito. At it's high time na meron na gawin ang ating gobyerno patungkol dito. Babuti na lamang at naabatan ng PNP na may mangyaring hindi maganda, no? Kaya sinasaluduhan natin yung mga kaibigan natin sa Philippine National Police. So sana wala na mangyari pang ganito at we are hoping that Roblox will communicate with the government as soon as possible para ma-address itong mga concerns ito. Otherwise, talaga sinusuportahan namin yung pagbablock dito sa larong ito kung hindi sila makikipagtulungan. Kasi
buhay na po yung pinag-uusapan natin Tama. dito eh. So what if, no? Syempre sasabihin ng Roblox, ilan lang na kinikita namin sa Pilipinas, 'di ba? So, I mean, baka i-deadman na lang nila dahil kumikita naman sila sa ibang mga bansa rin. What if dinedman nila itong ating gobyerno? Ipapa-block po talaga sila. Pa-block po talaga sila sa ating bansa at hindi na ho natin papayagan yung ating hindi na ho papayagan ng gobyerno na malaro pa po ito. Pero syempre we recognize that there are ways to bypass yung mga blocking kasi geofence ho ito, no? So ibig sabihin nasa Pilipinas ho yung blocking. So kung gagamitan ho ito ng mga virtual private network at ilalagay ho ng mga tao yung kanilang location doon sa ibang bansa, magagawan ho nila ng paraan, nasa sa kanila na po yun. Pero syempre, as much as possible, talaga hong pipigilan ho natin yung patuloy hong proliferation nitong larong ito kung hindi ho nila aayusin yung kanila hong sistema. Pero kung kayo hong tatanungin, no po, mas savvy kayo sa mga ganitong technology, dapat bang i-ban na lang yung Roblox? Well, they were given binibigyan Tweets. naman po sila ng pagkakataon para ho para makipag-ugnayan. Actually makipag-ugnayan nga po yung una hong binabanggit ng DICT. So may time para makipag-communicate. Kung hindi ho nila kakayanin ayusin before the given period of time, then they should negotiate with the government. Gaano katagal ito aabutin. Nang sa ganun po hindi po tayo umabot sa ganun. Yung open line of communication yung isa hong target dito, pero ultimately ang goal po ay yun pong maging ligtas po yung laro laban ho sa mga ganitong klaseng aktibidad. Sir, bukod sa Roblox, no? Ano pa yung mga sites or games or websites na very dangerous sa ating mga kabataan base ho sa inyong pagmomonitor? Meron pa rin po ba? Meron ba? Meron naman po yung mga online na gambling po na illegal. Talaga mga pinapayagan ho dyan yung mga bata, no? Talagang hinahayaan ho ng mga platform na yan na yung mga kahit ho mga bata makapagsugal ho, no? So kaya nga po very active din po tayo dun sa ating partisipasyon sa gobyerno para tulungan ho silang mag-block ng mga illegal gambling sites, no? At pinag-aaralan din po natin yung iba pa ho mga video games na accessible po sa mga bata na sana ho hindi naman ho maging ganito rin yung kalakaran kasi while the other games talaga ho gagana ho yung parental guidance. Ito po kasi by design dahil nga it's designed to be interactive with other players. Talaga hong pwede ho siyang mangyari kahit ho pwede hong mangyari mga ganitong sitwasyon kahit po binabantayan ng magulang Hindi ho pwedeng isisi lahat sa magulang. Hindi ho talaga pwedeng isisi lahat sa magulang kasi po kung kahit po nababantayan, kung by design po ay meron pong flaw, yun hong sistema, yung protection measures nila kung meron man, talaga hong mali ho yung developer. Okay. Sir, sandali, teka. Ang pinaka-common na ginagamit natin, Facebook, TikTok, eto ho ba ay wala ba kayong information na umaabot sa ganoong ka-dangerous? Yung Facebook Messenger at yung TikTok? Yung Facebook Messenger po kasi, no, at kahit ho yung mismong Facebook ho, at saka yung TikTok, may proactiveness po sila sa pag-take down ng mga dangerous content. In fact, gumagamit sila ng artificial intelligence para mag-sweep ho ng mga what they deem as dangerous content, no. As a matter of fact, kahit po yung account ko na-sweep ho nung AI nila. Akala po nila yung isang post ko ay it poses a danger. Pero sa totoo, nagtuturo ho tayo na itong post na to ay yung nag-message sa akin ay scammer, no? So, pero syempre, inappeal na po natin ito sa Meta ngayon. So, sa ngayon po, nakikita po natin na bagamat may danger, may proactiveness po. Meron po silang tugon para ho matanggal yung mga panganib ho na nandyan ho sa kanilang mga platform. Pero, bagamat meron pa rin hong ilang nakakalusot, yung mahalaga po dito, pagka nag-report po tayo, meron na po tayong tugon na natatanggap. Hindi po katulad nung sa Roblox na kapag wala kang report, kahit ho mag-report ka, hindi ho pinapansin. In fact, kahit ho sa ibang bansa, yung mga ibang gobyerno po,
nirereklamo na ho, sinasampahan ho ng kaso itong mga game developers nito dahil nga po doon sa mga panganib na pinopost ng kanilang gaming platform. Saan ho ba yung mother company ng Roblox na to, sir? I think sa US po nakabase yung developer po ng Roblox, no? Okay. So, Wala so, silang mga counter like sa Facebook, 'di ba? May mga counterpart sa Pilipinas na pwedeng ipatawag ng gobyerno. Ito wala. Shadow talaga. Wala po, wala po silang dito, wala po silang ano po dito, mga government relation officers, wala po silang opisina dito. Okay. So, usually po yung mga video games hindi naman po talaga sa mga government mga government ng halimbawa sa Pilipinas kasi dati naman po meron naman po talagang may proactive may proactive na game rating ho na ginagawa yung mga game developers, no. So itong Roblox, it's advertised as a child-friendly game, no. So kaya ho tingin ho namin dapat ho mabago ho yung ganitong rating nila. At dapat ho magkaroon ho talaga ng proactive step yung ating gobyerno laban dito. Sir, maraming salamat sa mga impormasyon niyo po sa amin. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat po at mag-iingat din po kayo. Magandang hapon po.